Our lesson for today is about respect. Based on my research, the word respectus means peace. If you give respect, you will create peace. So respect is peace. Queens, kasi may night out ako later. I know, with friends and stuff. Pwede ba ng blouse mo? Bakit? May sarili ka namang blouse ha! Ang ganda kasi nung binili mo kahapon sa Hindi, boutique. hindi pwede yun. Hindi kakasya yun sa'yo. Kasi magka-size lang tayo, uy! Ilang BMI mo? 18.4. 21 ako eh. Okay girls, welcome back. Kumain ba lahat? Sino may pinakamaraming kinain? Okay. Sige, mag-ano na tayo ha. I-check na natin yung exam nyo kanina. And tingnan natin kung sino ang may tamang sagot. Hindi pala. Kung sino ang may magandang sagot. Wala namang tamang sagot at maling sagot, di ba? Okay. Sige, okay, mag-start tayo kay... Tingnan natin. Ni Belle. Okay. Kapag sobra na ito, kausapin mo ang tao na ito ng maayos at mahinahon. So, paano mo malalaman na sobra na? Kapag maraming beses niya na po nauulit ito at saka sobrang below the belt na talaga. Okay. Below the belt. Okay. Yes po. Sino may answer pa na iba? Wala na. Okay, next. So, question number 2. Okay, ang sagot ni Dian sa tanong na, sa iyong palagay, ano ang dahilan ng pagputok ng lobo na binili ng bata sa nursery rhyme na ako ay may lobo? Ang sagot ni Dian, sa tingin ko po, pumutok ang lobo dahil in-injection ng nurse sa nursery rhyme ang lobo. Ha? Bakit? Oh. Pagputok ng lobo na binili ng bata sa nursery rhyme, I think sa nursery rhyme, may nurse doon. So, baka na pumutok yung lobo kasi in-injection ng nurse yung lobo. Okay. So, ang sagot naman tingnan natin ang sagot ni Jan. Sa iyong palagay, ano ang dahilan ng pagputok ng lobo na binili ng bata sa nursery rhyme na ako ay may lobo? Ang sagot ni Jan, tinuka siguro ng ibon. Di niya napansin. Kasi di ba dali, syempre yung lobo pinakawalan niya na. Ako Okay. ay may lobo, lumipad sa langit, baka may ibon na dumaan. Hindi niya pinakawalan. Baka may ibon. Hindi niya. Lumipad sa langit. Lumipad sa langit eh. Pinahon niya. Hindi niya sinasadya yun. May mga bagay na hindi sinasadya. Paano puputok yung lobo? Hindi niya Okay. Syempre hindi. Pero para may point si Quincy. Ano mo nga pa, bakit? Sige. Paano? O paano? Kasi po hindi niya naman po talaga. Dito, alika dito. Si Quincy tsaka si Jan. Dito ka Quincy. Dito ka Jan. Sige, pag-debatehan natin yan dito. Ha? Hindi po, ayos lang naman po sa akin kung tinukan ng ibon. Ang kaso lang, hindi po binitawan ng bata. Kasi, bakit niya naman po bibitawan yung isang bagay na sobrang mahal niya? Ayun naman pala. Ikaw. Sabi sa kanta, ako ay may lobo, lumipad sa langit. Pero hindi naman sinabi sa kanta na, ako ay may lobo, binitawan ko siya. So, teka lang, wait lang. So, ang pinag-uusapan natin dito, tinuka ba ng ibon Hindi ko ang pa lobo? alam. O binitawan ng bata ang lobo? O lumipad lang ng kusa yung lobo? Lumipad po ng husay. Lumipad Yun, niya. Lumipad pero hindi niya binitawan. Yun naman pala, hindi na Binitawan lang. hindi na binitawan. Pero lumipad siya lang. Kaya siya natuwa ng ibon. Respetuhan. Respeto ha. Okay, respeto. Okay. Okay, sige. Next. Sa question number 3 na tayo. Okay? Number 3. Question number 3. Sa tanong na exercise na jumping jack. Sino si Jack? Sagot naman ni Sheki. Check natin. Yung sa Titanic, sa kanya pinangalan kasi yung totoong nangyari, kaya siya namatay, is tumalon siya sa ice na dagat. Kaya jumping jack. Yes! Tawa naman kayo dyan!
paki-explain yung sagot mo muna kasi may dagat na ice eh. Kasi po, Jumping Jack, kasi pinangalan talaga yan kay Titanic, kay Jack and Rose sa Titanic po. Sige. At feeling ko po yung nangyari talaga kaya Jumping Jack kasi tumalon siya. Kaya Jumping Jack, may Tawa naman siya. Parang ayaw maniwala ni Alice. Sa tingin ko ayaw mo taga maniwala eh. Kasi nakatingin ka eh, nakaganon ka lang eh. Sige, bakit ayaw? Hindi po kasi yung sagot ko, teacher. Ganon din. Okay. Next question tayo. Question number 4. Anong problema ni Ali? Ha? Bakit parang ano yata? Ay, mo kasi, yung last na question po, yung sagot ko po dun kasi Jack and Rose Titan. Di ko po alam. Titanic po pala yun. Titanic. Oh my God! So yun. Hindi daw po yung sagot niya, kaso Jack and Rose and in Titan. So nawala po yung leak. So sino Sino? Okay. So yung pala yung pinoproblema na kanina pa. Manalangit si Nick! May hawak ng lobo, si Nick. So ito na nga, balikan natin yung sagot ni Dian. Konektado. Si Dian. Ano sa English yung salitang pang-ilan ka sa inyong magkakapatid? Sabi niya, how many are you in your siblings? How many? Sela, paki-explain nga nito. Tagalog mo. Para paliwanag natin na maayos. How many are you in your siblings? Ilan kayo magkakapatid? Hindi. Ilan ka sa kapatid mo? Ilan ka? Ilan ka sa kapatid mo? Ilan ka sa kapatid mo? Ilan ka sa kapatid mo? Ilan ka? Ikaw, Bel? Sige. How? Kamusta, Manny? Kamusta ang karamihan sa iyong magkakapatid? Okay. Kamusta ka lang yan? Okay. That's good Tama naman, how eh. Okay. So, sige. How are you? Kinat po yan. How are you? Check naman natin, girls. Check naman natin yung sagot ni Quincy. Ready na ba kayo? Guys, may tissue. Okay. In numerical form of order of siblings, what number is your sequence coming out of your mother's womb? Okay, explain mo na. Explain. Ano po? Tama po. Mathematical explanation. Okay. Parang sumikip yung Bonus student ka talaga. Ano po? Tama po. Pang ilan ka sa inyong mga kapatid? Parang inelaborate ko lang po dyan kung paano siya i-explain in English. Coming out of your Coming out of your mother's womb. Siyempre po, what number is your sequence? So, pang ilan ka na coming out of your mother's womb, pang ilan ka na lumabas sa sa tiyan ng mama mo. Ganun po, di ba? Okay, pwede. Ang sagot dito sa tanong na to, ano sa English ang salitang pang-ilan ka sa inyong mga kapatid? How many are there in your siblings? What level are you in? What place are you? What place are you? How What position? pang-ilan? How many? Pang-ilan? How? Ilan is many? Pang-ilan is My God, I can't translate. Numerical. Solve the day, solve. What is your birth order? Almost. Amongst siblings. Daddy! Oh, Ano yung moms? ha? Amongst? Okay, class. Next question. Question number 5 na tayo. Spell what? Amongst. Yes! Ay, sapat na dati eh! Okay. Okay, question number 5. Sa iyong palagay, hanggang anong edad lamang maaari maging isang kaway at bakit? Nan. Sabi ni Alin, none because everything is kawaii. Everything is kawaii. Okay, may edad ba ang everything? Sino Oh. si everything?
Sisi, may edad eh. Ang daming lumalabas dito. Sino ba kasi hindi naman natin kilala yung... Okay. Okay. Next. Ang sagot naman ni Sela ay ang pagiging kawaii ay walang pinipiling edad. Tingnan nyo si Daddy A. Woo, cute pa rin. Cute forever is cute. Sela, ikaw na yung magiging center girl. Okay. Tama naman to. Ito yung sa lahat ng mga questions, ito yung tamang sagot. Pinakatamang sagot to. Ha? Support. Okay. Support. Pinakamaganda. Cutie for abs. Yes. So, wag natin pag-usapan masyado yung sagot ni Sela ngayon. Alam nyo na lahat yan. Di ba? Okay? Okay, class. Class dismiss, class. Class dismiss. Done na tayo. Okay? Supercalifragilisticexpialidocious. Yeah. Okay. Ang pangilat. Supercalifragilisticexpialidocious. That Okay, is ulit. beautiful. Supercalifragilisticexpialidocious. Di ba ayun yung hack kasi? Cheers. So, ito na lang muna, ha? Yan yung pinakahuli ko narinig eh. Okay, class. Tama na yan, ha? Next time, meron tayong next na pag-uusapan, bagong pag-uusapan sa next natin pagkikita. So, sa ngayon, dismiss muna, class. Okay? Thank you, class. Dismiss. Stand up. Maraming salamat po, Teacher A. Maraming salamat din. Teacher Open. Teacher Open. That's normal. What happened? Teacher A. Coach, that's normal, right? I want you to get a piece of paper. Meron ba kayo mag-create ng plane out of that? Paliliparin niyo yung plane. Kailangan yung makukuha niyo yung airplane na yan, hindi yung galing sa inyo. In 3, 2, 1,